Ang hirap-hirap mo. Kuninin mo na ang pera at umalis ka. Hindi ba't para lang kumita ng pera ito? Subukan mong magmakaawa ulit sa akin. Ni hindi mo ako mabili ng lipstick. Tapos mag-uusap pa tayo tungkol sa pag-ibig. Bibigyan kita ng 10,000 pa. Para sa paghihiwalay natin. Vivi. Nagpadala ako ng isang napakagandang bulaklak ngayon. Bukas, gusto ko rin sanang bilhan ka ng isa. Sino? Ikaw, mabahong tagahatid ng pagkain. Hindi mo ba alam kumatok? Vivi. Vivi. Hindi ba sinabi mo, umuwi ka sa probinsya, dahil may sakit ang nanay mo? Sino siya? Bakit kayo nandito? Sino siya? Bakit kayo nandito? Lu Chenggayu. Tapos na tayo. Tingnan mong mabuti. Ito ay, ang batang amo ng speedy delivery. Vivi. Araw-araw akong nagde-deliver ng pagkain, para sa pagpapagamot ni tita. Kinolekta ko ang pera para sa ospital. Paano mo nagawa ito sa akin? 3 taon ng relasyon. Makakalimutan mo na lang ba? Lu Chenggayu. Tingnan mo ang sarili mo, mukhang kawawa, ni hindi mo ako mabili ng lipstick. Nag-uusap pa tungkol sa damdamin. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo, pwede ba? Wei. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong hawakan si Wei namin. Wei. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Ganito kahirap. Hindi ba para lang kumita ng kaunting pera? Pakiusap ka ulit sa akin. Bibigyan kita ng 10,000 pa, bilang bayad sa paghihiwalay. Kuninin mo na ang pera at umalis ka na. Wei. Ayoko ng pera na to. Maghahanap ako ng trabaho. Para makalakam ng pera, pambili ng kwintas para sa'yo. Wei. Lumayas ka na. Huwag mong dalhin ang kahirapan mo, at damumi sa paningin ko. Kung makita ko ulit, na lumalapit ka kay Wei, baliin ko ang mga binti mo. Bakit? Ginagawa ko ang lahat para maghatid ng pagkain. Gusto ko lang makasama si Lin Wei, nang maayos sa buhay. Bakit mo ako pinapahiya ng ganito? Ang hirap ng ginagawa mo. Hindi mo ba kukunin ang pera at umalis na? Hindi ba't para lang kumita ng pera? Sige, pakiusap ka ulit sa akin. Ni hindi mo ako mabili ng lipstick. Tapos mag-uusap tayo tungkol sa damdamin. Bibigyan pa kita ng 10,000 para sa paghihiwalay natin. Wang Hao. Lin Wei. Ang kahihiyan ngayong araw. Ako, si Lu Chenggayu, ay babawi ng 100 beses. Ginoong Chen.
Wala akong pera. Kahit ako'y parang estatwang putik na tatawid sa ilog, ay. Nagmamakowa ako sa'yo. Vivi. Vivi. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Wei Shizong. Chen Lao. Kamusta ka na? Mang Chen. Kumapit ka. Gamot. Mang Chen. Ikaw. Hindi ko akalain. Ikaw ang nagligtas sa akin. Mang Chen, mabuti at ayos ka na. Lu Chenggayu. Lu Chenggayu. Matandang Chen. Lu Chenggayu. Alam ko. Ikaw ay isang taong may mabuting puso. Hindi ko inaasahan na hindi maganda ang kalagayan mo. Ito ang aking pamana na kwintas na jade. Kasama ko ito ng 10 taon. Hindi ito karaniwang kwintas na jade. Salamat, Ginoong Chen. Makakatulong ito sa iyo na makita ang likod ng ulap, alamin ang direksyon. Kaninang dugo mo, tumulo dito. Kaya nagkaroon ka ng koneksyon dito. Tandaan mo. Itong jade pendant, kailangan ng mabuting kalooban para ma-activate. Ang pag-abuso ay magdudulot ng kapahamakan, tanging ang pananatili sa sarili. Ang makakagamit nito ng tama, kapag nakatagpo ng taong nagpapaliwanag sa jade, saka mo lang malalaman ang kahalagahan nito. Sige, natanggap ko na. Salamat po. Ginoong Chen. Halika. Kailan babalik si Lu Chenggayu? Noong araw. Ginoong Chen, si Lu Chenggayu, noong araw ay palaging nandyan. Kahit hindi ako mag-stock trading. Kaya kitang bigyan ng buhay na gusto mo. Sa loob ng 3 taon, ang nararamdaman ko para sa'yo, ay hindi isang laro. Hindi ko iniintindi na ikaw ay naliligaw ngayon. Hihintayin kita. Ang tinatawagan mong user. Panandali ang hindi makontak. Ako si Lu Chenggayu. Anong malalaking pagsubok ang hindi ko pa naranasan? Kung kailangan, magsisimula ulit ako. Hindi mo ako mahal. Dahil lang. Kailanman hindi ko ipinakita sa'yo, na mahal ko ang sarili ko. Ito. Itong jade pendant. Ano ba talaga ang bagay na ito? Balita. Ang presyo ng stock ng Wang Group ay patuloy na bumababa kamakailan. Ito ay malapit nang pumasok sa stock simulation. Sa susunod na 3 araw, pagbabago ng presyo ng stock ng Wang Group, unang araw, bahagyang tumaas ng 2%. Ikalawang araw, nagsimulang bumagsak ng 8%. Ikatlong araw, direktang bumagsak sa limitasyon. Umabot na sa kabuuang pagbaba ng 15%. Palihim na isinangla ni Wang Hao ang 10% ng Wang Group para magsugal sa Macau. Natalo ng 30 milyon. Malapit nang kumalat ang balita. Nagdulot ng pag-uga ng presyo ng stock. Ang jade pendant na ito, talagang may mahiwagang kapangyarihan. Totoo ang sinabi ni Matandang Chen.
Lin Weiwei. Para mahalin ka. Wala akong dignidad. Nang mawala ka. Wala pa rin akong dignidad. Kung ganun, ang dignidad ko bilang tao. Unti-unti ko itong babawiin. Ang kapalaran ko, si Lu Chengyu. Simula ngayon. Ako na ang magdedesisyon. Hui Min Catering, bumaba ng 6% kaninang umaga, pero marami pa rin ang gustong bumili. Nang umabot sa 8.2, maraming bumili sa mababang presyo, mukhang bumaba. Pero hindi totoo. Sa hapon, siguradong tataas ulit. Magtrabaho ka ng maayos. Ganito ba dapat gawin? Hello. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ngayon hindi maganda ang kita ng kumpanya natin. Huwag mo akong kausapin tungkol sa walang kwenta. Stock ng Huimin. Bulag ka ba? Uy. Talagang makitid ang daan para sa mga magkaaway. Pasensya na. Ako na ang bahala sa paglilinis ng damit. Aakuin ko ang gastos. Ikaw na naman, mabahong tagahatid ng pagkain. Ha? Anong nangyari? Ikaw, na isang hamak na tao. Karapat-dapat ka bang humawak ng pinansya? Baliw ka na yata sa pera. Nangangarap ka ng gising sa pag-aasa sa stock market. Baliw ka na yata sa pera. Nangangarap ka ng gising sa pag-aasa sa stock market. Kung karapat-dapat ako, hindi ikaw ang magpapasya. Huwaman stock, babagsak at babangon ulit ngayong hapon. Ang pamilya niyo ay may pangunahing stock. May kinalaman ka sa bagay na ito. Ang tapang mo pang magsalita, may 10,000 shares ang pamilya ko. Bumagsak na ng 6 na puntos kaninang umaga. Lugi na kami ng malaki. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng mali, hindi ka na makakapag-deliver ng mga order. Natatakot pa ba ako sa'yo? Ang stock na ito, ang kumpanyang nasa likod nito ay hindi kapos sa pera, at hindi rin basta-basta nangungutang gamit ang mga ari-arian. Kaso nga lang kaninang umaga. Parang na-misinterpret lang ng iba. Sumama rin ako kay Ginoong Chen. Nagkontrol kami ng 2 bilyon sa mga stock na may kinalaman sa kabuhayan. Ganito ang paraan ng paglinis ng merkado. Marami na akong nakita. Si Ginoong Chen pa, ang pangalan ng Kiyuan Private Equity. Matagal ko nang narinig. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Kahapon bumili ako ng 8,000 shares. Ngayon kumikita na ako ng 2%. Talaga ba? Hihintayin mo pa bang tumaas ng 3% sa hapon, bago mo ako kausapin? Sa ganitong klaseng basura ng stock, tingnan natin kung tataas ito. Kung bababa ito, hindi kita palalampasin. Mananagot ka. Swerte mo. Mr. Su, ang Huimin Catering ay tumaas ngayong hapon. Tumaas ng 2.6 puntos ngayon. Tumaas talaga ang stock ng Huimin. Napakagaling ng iyong analysis sa trading. Alas 7 ng gabi, kita tayo sa coffee shop sa baba ng opisina. Kailangan mong pumunta, dahil may iba pa akong gustong sabihin sa'yo. Ang stock ng Huimin Catering, nagbigay na ng signal ng pagtaas. Lin Weiwei. Hindi mo kailanman maiintindihan ang tunay na halaga ng pera, parang pag-ibig din. Kung wala ako, wala ka rin kahit ano. Mr. Su, ito ang pinakabagong financial report at stock analysis ng Huimin Catering. Pareho ng sinabi ng delivery boy kaninang umaga. Isang delivery boy, may ganitong galing sa pamamahala. Talagang kahanga-hanga. Si Ginoong Chen ng Kiyuan Private Equity.
ay dating kasamahan ng aking ama sa digmaan. Noong panahon na iyon, ang kanyang estilo sa pamamahala ay matatag, tiyak, at matindi. Pangunahing mga ari-arian para sa kabuhayan. Ang mga natuto sa kanya, siguradong hindi mababa ang antas. Sayang. Hindi ko alam kung bakit, matagal nang nawala si Ginoong Chen. Ang reserbasyon sa alas 7 ng gabi, nakapag-reserba na ba? Nasa tahimik na silid sa ibaba, hindi lang siya marunong mag-trade. Kahit ang kanyang jade pendant, ay pareho sa akin. Ang mga lihim niya, ay karapat-dapat pag-usapan namin. Malay mo. Sa kanyang kakayahan sa pag-trade, maaaring makatulong sa aming kumpanya, na malutas ang kasalukuyang problema. Umupo ka, Lu Chenggayu. Ito ang kape na in-order ko para sa'yo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Salamat, Mr. Su. Tinawag mo ako. Para sa usapang stock trading ba? Bahagi lang ang trading. Ang gusto kong pag-usapan ngayon ay itong jade pendant. Ito ang Ling Yu Jade. Ang pamilyang Su ay may pamana ng pamilya. Ayon sa sinaunang aklat, ang dalawang jade ay mula sa iisang pinagmulan. Tinatawag itong Zhuangguang, Ling Yu. Ang jade na nasa iyo ay Zhuangguang Jade, di ba? Nang makilala kita ngayon, nararamdaman ko na may kakaiba dito. Siguro dahil dito. Sa isang banda, hinala ko na, hindi ito pangkaraniwan. Hindi ko inakala na may ganitong kwento pa pala, na makakatulong pa sa akin sa pag-predict ng stock market. Mayroon ding momentum. Hinahanap ng ama ko ang batong jade na ito. Matagal na niyang hinahanap ito. Dahil sa pag-aaral niya, ng sikreto ng dalawang jade, siya'y biglang nawala. Iniwan lang ng ama ko ang isang pangungusap. Kapag pinagsama ang dalawang jade, makakamit ang tunay na kaalaman. Ang iyong pagsusuri ngayon, sa kakayahan ng Huimin Restaurant, ay napaka-accurate. Si Ginoong Chen ng Kiyuan Private Equity ay kaibigan ng aking ama, si Ginoong Chen, ay nagturo sa akin ng marami, mga teknik sa aktwal na operasyon ng stock market. Sayang lang, malubha ang sakit ng pamilya ng nobyo ko. Kailangan ko ng pera agad, kaya nag-invest ako sa stocks, pero naubos lahat ng pera ko, kaya nagde-deliver na lang ako ng pagkain. Itong jade pendant, nakuha ko nung nasa pinakamahirap akong sitwasyon. Nakuha ko, hindi lang ito, makakatulong sa akin na hulaan ang takbo ng stock market, pati na rin ang galaw, lalo na kapag ako'y nalilito. Binigyan ako nito ng pag-asa na makabawi. Ngayon, tulad mo, bihira na ang mga mabubuting tao. Alam ni Boss Chen na ganito ka, tiyak na tutulong siya ng buong puso. Ako si Lu Chenggayu, kapag ako ay bayani lamang. Saka ko lang maglalakas loob na, magbigay liwanag sa mukha ni Boss Chen. Pero ngayon ako'y duwag, ganito pa rin ang pagtingin sa akin ni Boss Chen. Paano ko magagawang istorbohin si Ginoong Chen? Sa totoo lang, ang speedy delivery ay kasalukuyang nahaharap sa dalawang suliranin. Una, sa kapital, si Wang Kun ay nakipagsanib puwersa sa mga panlabas na grupo, upang palablawin ang aming mga bahagi sa Su pamilya. Sa operasyon, ang plano ng pakikipagtulungan, na ibinigay sa atin ni Wang at Wu ay maraming butas. Ito ang ulat ng aming kumpanya ngayon. Kailangan ko ngayon ng isang tao na marunong mag-operate at may tapang na sirain ang mga balakid para matulungan akong baligtarin ang sitwasyon. At ikaw, ang pinakaangkop na kandidato. Ang mga stock na ito ay alinman sa mataas na presyo na nakuha, mga walang kwentang asset, o kaya naman, ay sinadyang inilagay ni Wang Kun, na patibong sa stock. Ang mga hakbang ni Wang Hao ay talagang sumusunod sa kapital. Kung gagawin niya ito, makakasama ito sa pangunahing interes ng Suda Group. Tama. Kaya gusto kong hilingin sa iyo, sumali sa Suda, maging consultant sa operasyon ng kapital. Pwede mong itakda ang sahod mo. Pero ngayon isa lang akong delivery rider. Wala akong kredibilidad sa industriya. Hindi ako tatanggapin ng mga tao sa Suda. Kung tatanggapin ka o hindi, hindi nakadepende sa posisyon. Ito ay kakayahan. At saka, hinahanap kita, hindi lang para may tama ang kalagayan ng kumpanya. Mas mahalaga, patumbahin ang pamilya Wang, ang taong pinakakinamumuhian mo, ama ni Wang Hao. Si Wang Hao ay isa lamang piyesa ni Wang Kun. Ang tunay na utak sa likod ay si Wang Kun. Bukas darating siya para dumalo sa pulong. Sa pangalan, siya ay narito para inspeksyonin tayo. Ngunit sa totoo, para pilitin ako, na aprubahan ang kanyang plano sa pagtaas ng pondo. Gusto nilang ilagay ang huling pondo ng kumpanya sa bulsa ng pamilya Wang. Bukas, sasama ka sa akin. Gamitin mo ang iyong kaalaman para pabagsakin sila. Tungkol naman sa lihim ng pendant, unti-unti nating tuklasin. Kaya, bukas, dadalo tayo sa pulong. Hindi lang para pahiyain si Wang Hao, kundi para rin maglatag ng bitag kay Wang Kun, gamit ang mga taktika sa kapital, para talunin siya. Tama. Ito ang kamakailang daloy ng pondo ni Wang Hao. Ito ang mga kamakailan kong inayos.
Ito siya. Ginagamit niya ang mataas na presyo para akitin ang marami. Naghihintay sa mga susunod na bibili. Bukas, panatilihin ang presyo ng stock ng Suda, para ang plano niyang pag-dilute ng shares ay mabaygo. Matagal nang naghari-harian ng pamilya Wang. Ngayon, magtutulungan tayo, para maibalik ang katarungan. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko ang pamilya Su, na mabawi ang lahat, at ang pamilya Wang, ay magbabayad sa lahat ng kanilang ginawa, magbayad ng halaga, ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hindi ito mawawala, masayang pakikipagtulungan. Aalis na ako. Mula noong huling pagsusuri, ang hula ng pagbagsak ng presyo ng stock ng Wang, ay natupad sa wakas, lalo akong naniniwala, sa kapangyarihan ng pendant na ito. 3 taon na ang nakalipas, naloko kayong lahat. 3 taon na ang nakalipas, naloko kayong lahat. Ang proyekto ni Su Shenhai para sa pag-unlad ng kabuhayan, ay nakialam sa aming kita, kailangan natin siyang sirain, tatay. Naipangako ko na, ang 10% ng shares, ng kumpanya sa kasino, nakakuha tayo ng mahigit 30 milyon. Sapat na ito para mag-short sell ng stocks ng Suda, magaling. Hintayin natin bumagsak ang presyo ng Suda, bumagsak ang presyo ng stock, bibili tayo ng shares sa murang halaga. At kukunin natin ang buong kontrol ng Suda, para mawalan ng lahat ang pamilya Su. Pagdating ng oras, si Su Wanqing, magiging sunod sanyere na lang sa atin, at saka si Lu Chenggeyu, hindi ba't kailangan niya ng pera kamakailan? Sakto, pati siya. Papatikiman natin ang pagkalugi. Anak, tandaan mo, ang bagay na ito, huwag na huwag mong ipapaalam. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. 3 taon na ang nakalipas. Nag-invest ako sa stocks na may leverage. Hindi dahil malas ako, kundi dahil sa plano ng mga Wang. 3 taon na ang nakalipas. Nag-leverage ako sa stock trading at natalo. Hindi ito dahil sa malas, kundi dahil sa sabuatan ng mag-amang Wang. Hindi lang nila pinlano si Su Shenhai. Sinadya rin nilang i-short sell ang stocks, para makuha ang kita, mula sa mga tulad kong retail investor. Ang pamilya Wang ay nag-short sell ng Suda, kumpletong kadena. Isanla ang shares para sa pondo. Gamitin ang external na pondo para pabagsakin ang merkado. Pek ay ng ebidensya laban kay Su Shenhai. Bilhin ang shares ng Suda sa mababang halaga. Ang mag-amang Wang, napakasama, ginawa niyo akong nag-iisa, naging sanhi ng pagkalat ng Su Group, ang utang na ito, tiyak na babawiin ko ito. Bukas, hindi lang para sa aking sarili, kundi para kay Su Wanqing, at sa Su Delivery Group. Para sa pamilya Su, isang malinis na pangalan. Lin Weiwei, ano ba talaga ang ginagawa mo? Si Lu Chenggeyu ay isang delivery guy lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin, na marunong siya sa stocks, at napansin pa siya ni Su Wanqing? Hauge, hindi ko talaga alam. Dati isa siyang mahirap na estudyante, tapos nagtrabaho siya bilang tagapaghatid ng pagkain. Hindi ko siya pinapansin noon. Sino ang mag-aakala na may tinatago siyang ganito kalalim? Kung alam ko lang noon, na may ganito siyang kakayahan, siguradong sinabi ko na sa iyo agad. Hindi ko siya pinapansin. Ngayon, hinayla siya ni Su Wanqing, para labanan tayo. Bukas, darating ang tatay ko para sa pulong. Kung masisira ang plano dahil sa kanya, hindi kita patatawarin. Kuya Hao, nagkamali ako, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Alam mo naman ang laman ng puso ko, ikaw lang. Kailanman hindi ko pinansin si Lu Chenggeyu. Hey Hao, hindi ba't matagal na nating napag-usapan na magpapakasal tayo? Bakit hindi natin i-anunsyo sa susunod na linggo? Pagkatapos ay magbibitiw na ako at sasamahan kita sa bahay. Ano ba kasi? Hindi na mangyayari ang ganitong aberya, ang posisyon ng asawa sa pamilya Wang. Nandito ako, kampante lang, si Su Wanqing na babae, hindi talaga kalaban, pag-iisang dibdib. Anong oras na, iniisip mo pa ang pag-iisang dibdib? Dahil ngayon, ito ang mahalagang panahon, magpapakasal tayo, para mapanatili ang sitwasyon. Isipin mo, kapag nagpakasal tayo, malalaman ng lahat na ako'y bahagi ng pamilya Wang. Si Su Wanqing, kahit gusto mong makuha ang loob ng tao, kailangan mo pa rin itong timbangin. At saka ang mga magulang ko, marami silang koneksyon, na makakatulong sa tatay mo na mapatatag ang posisyon. Medyo tama lang. Pwede ang engagement, pero sa pulong bukas, kung manggahas man gulo si Lu Chenggeyu, kailangan mong mag-isip ng paraan, para pigilan siya, kung may pagkakamali sa pulong.
Walang pag-uusapan tungkol sa engagement. Sige, sige. Huwag kang mag-alala, Hao. Tiyak na tutulungan kita. Hindi ko hahayaang si Lu Chenggeyu sirain ang plano natin. Mahal kita, Hao Ge. Hello, pa. Ang meeting bukas ay maaaring magbago. Lu Chenggeyu. Ginoong Su, ngayon ay mahalagang pulong ng kumpanya. Bakit ka nagdala ng delivery boy? Anong ibig sabihin nito? Ako ay espesyal na inupahan ni Ginoong Su. Bilang financial advisor, ang tungkulin ko ay, para sa kumpanya, pamamaraan sa pamumuhunan, at ang katatagan ng merkado ng stock. Kung si Manager Wang ay may alinlangan sa desisyon ni Mr. Su, mas mabuti pang hintayin na dumating si Chairman Wang bago magsalita. Ito si Chairman Wang. Ito si Lu Chenggeyu, isang bihasang mangangalakal sa pribadong sektor ng kapital. Inupahan ko siya para lutesin ang kasalukuyang problema sa pamumuhunan ng aming kumpanya at patatagin ang presyo ng stock. Isang bihasang mangangalakal. Hindi kayang tiisin ni Suda ang kaguluhan. Ngayon, kailangang dumaan sa supply chain ni Wang Hao. Plano ng pagdagdag ng stock. Ito ang pinagtibay ng tatay ko. Tiyak na tataas. Ito ay mataas na antas ng manipulasyon. Isang patibong para sa mga bago. Hindi aabot ng 3 araw. Ang stock na ito ay babagsak ng 10%. Kalokohan. Ang plano ngayon ay kailangang maaprubahan, Chairman Wang. Ang record ng pamumuno ni Lu Chenggeyu ay nakita ko na inaasahan ng mga pampublikong kainan ay eksaktong tama. Walang problema. Pakinggan mo muna siyang matapos magsalita. Ako ay nag-short selling na. 3 araw na plano. Malalaman natin ang resulta. Lu Chenggeyu, ikaw, walang utang na loob. 3 taon tayong magkasama. Ngunit nakipagsabuatan ka sa iba, para lokohin ako at si Hao. Wei, anong nangyari sa'yo? Dahan-dahan lang sa pagsasalita. 3 taon na ang nakalipas. Wala kang pera. Ako ang kasama mong tumira sa popahan. Ako ang kasama mong kumain ng instant noodles. Nagkasakit ang nanay ko. Wala kang maibigay na pera. Ako ang nangutang kung saan-saan. At ano ang ginawa mo? Natalo ka sa stock market. Ngayon ako pa ang tinatawag mong mukhang pera. At nagawa mo pang kumapit kay Mr. So, gusto mo lang maghiganti sa pamilya namin. Tingnan nyo. Ito ang tunay niyang mukha. Isa siyang manloloko. Noong una, nakiusap siyang huwag makipaghiwalay. Ngayon na umunlad na. Hindi na kilala ang mga tao. Ngayon ay nandito, para sirain ang pulong. Gusto mong sirain si Hao, sirain ang Wang Corporation. Chairman Wang, kailangan mo akong ipagtanggol. Si Lu Chenggeyu ay talagang naiinggit sa relasyon namin ni Hao Ge, kaya sinadyang gumawa ng kasinungalingan, para sirain ang plano. Wala siyang alam, sa pamamahala, isa lang siyang taong gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling galit, isang taong umaasa sa babae para umangat, tatay. Sabi ko na nga ba may problema ang batang to. May alitan sila ni Wei. Ginagamit niya ang posisyon niya para maghiganti. May lakas ka ba ng loob na sabihin ang totoo sa harap ng lahat? Galit ka pa rin ba sa akin? Gusto mo ba akong saktan? Lin Wei. Sa mga nakaraang taon, 3 trabaho ang pinasukan ko para bigyan ka ng pera, para sa pagpapagamot ng pamilya mo. Nagde-deliver ako ng pagkain at nagtrabaho ng todo, para ibigay ang pera sa'yo. At ikaw naman. Kinuha mo ang pera ko, pambili ng branded na bag. Sinabi mo sa akin na uuwi ka sa probinsya. Pero ano ang nangyari? Pumunta ka kay Wang Hao. Ngayon, may mukha ka pang pumunta dito, para baliktarin ang katotohanan. Ikaw ay nagsisinungaling. Wala akong natanggap, ni isang cousin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mandaraya siya. Ito ang aking patunay ng paglipat ng pera kay Lin Wei at sa kanyang ama. Kabuuang halaga ay 15,600 yuan. Bawat utang, naaalala ko ng malinaw. Nandito pa sa akin.
Ikaw at si Wang Hao na minura ako, at siniraan ako. Noong panahong iyon, nilate mo ako, habang minumura mo ako, bakit hindi mo naisip? Ngayon, ipapakita natin ang recording na ito, sa lahat. Hindi ko akalain na itatago ni Lu Chenggeyu ang mga ebidensyang ito. Miss Lin, nag-imbento ka ng mga kwento na nakakaapekto sa mahalagang pulong ng kumpanya. Nakakaapekto na ito sa normal na operasyon ng kumpanya. Ang kakayahan ni Lu Chenggeyu sa pamamahala ay hindi mo kayang pasinungalingan ng isang o dalawang kasinungalingan. Ngayon, umalis ka na sa silid pulong. Kung hindi, tatawagan namin ang pulis. Lu Chenggeyu, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Wala kang nagawang tama, puro kapalpakan lang. Ano bang kalokohan to? Pinapapigil kita sa kanila. Hindi para, nakakahiya sa akin. Ang mga record ng transaksyon, mga recording, bakit wala lahat? Hindi mo sinabi sa akin ng maaga. Ngayon alam na ng buong kumpanya, na nagsisinungaling ka at nanloloko. Lalo na't pinagalitan ako ng tatay ko. Basang-basa ng dugo ng aso. Hindi ko rin akalain na siya pa rin ang nag-iingat ng mga ito. Akala ko ang mga lumang isyong ito, matagal na niyang binura. Hindi ko akalain na siya pa rin ang nagkikimkim ng galit, tanggalin. Ngayon ayos na. Hindi lang siya napigilan, pero sa harap ng mga executive, nakapagpakitang gilas pa siya. Ang plano ng tatay ko na magdagdag ng pondo, ay halos hindi na matuloy. Pagpapakasal, huwag mo nang isipin. Ngayon ang pinakaimportante kay Wang Hao, ay mapanatili ang posisyon ng pamilya Wang, lalo na si Wang Kun. Lumalalim ang takot niya kina Su Wanqing at Lu Chenggeyu. Nangangailangan siya ng tulong mula sa labas, para mapanatili ang kanilang imahe. Huwag kang mag-alala, Hao. Ako ang hindi nakapag-isip ng mabuti sa pagkakataong ito, pero may hawak akong puhunan na makakatulong sa'yo. Nakalimutan mo, ang pinsan kong si Assistant Director ng Bureau of Commerce, kasalukuyang namumuno sa mga negosyong pangkabuhayan, proyekto ng suporta. Matagal nang iniisip ito ni Suda, subsidyo ng patakaran. Kung maipapasa ko ito, at makakonekta sa kanila, hindi lang natin matutulungan si tatay, kundi matatalo rin natin si Su Wanqing. Ang iyong tiyuhin. Bakit hindi ko pa narinig ito? Noon, natatakot akong isipin mong nakikipag-koneksyon ako, kaya hindi ko nasabi. Sinabi ng tiyo ko, basta't magkasundo tayong magpakasal, handa siyang tulungan ng pamilya Wang, na makuha ito, ang tax exemption policy, at saka may ilang kamag-anak kami, na nasa negosyo ng materyales sa konstruksyon. Di ba gusto ng tatay mo, na pumasok sa real estate, pwede silang mag-supply direkta, mas mababa ng 30% ang gastos. Kuya Hao. Totoo na ito ngayon. Alam kong nagkamali ako, at taos puso kong nais, makapiling ka, talagang nais kitang tulungan. Magpakasal tayo, hindi lang para mapanatili ang sitwasyon, para makita ng iba, ang lakas ng pamilya Wang. Pwede ko pang gamitin ang koneksyon ng pamilya, para tulungan kang labanan, si Su Wanqing, at si Lu Chenggeyu. Hindi ba mas maganda iyon? Kailangan ko talaga ng suporta mula sa iba, ang koneksyon ni Lin Weiwei. Kahit hindi ito pinakamataas, pero sakto lang para maibsan ang kagipitan. At ang pag-iisang dibdib ay pansamantalang, makakapagpatibay ng tiwala ng mga stockholder, at maipapakita rin kay Su Wanqing, na hindi nag-iisa ang pamilya Wang. Sige, pwede ang pag-iisang dibdib, pero kailangan mong mangako, kailangan makatulong ang tiyuhin mo, sa pamilya natin, pati na rin ang mga resources ng supply chain ninyo, kailangan mong makipag-ugnayan agad. Kung magkakamali pa ulit, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, Hao. Bukas dadalhin ko ang tiyuhin ko. Makikipagkita kay Tito. Tinitiyak ko na, maayos ang lahat. Magpapakasal tayo sa susunod na linggo. Gagawin ko itong napakaeng Randy. Iimbitahin ko ang lahat ng mga kilalang tao sa negosyo at media. Ipagbigay alam sa lahat. Ako ang asawa ng pamilya Wang. Ipakita kay Su Wanqing at Lu Chenggeyu kung sino ang tunay na panalo. Sige. Ikaw na ang maghanda ng kasal. Dapat mataas ang antas. Sa listahan ng mga imbitado, kailangang kasama ang lahat ng malalaking kasosyo, at mga shareholder, pati na rin ang mga kumpanyang may alitan sa pamilya Su. Dapat silang imbitahan. Para sa magandang pagpapalaganap. Sige, walang problema. Basta mapakasalan ko ang pamilya Wang, at maging kinaiinggitan ng lahat, na Donya, ang kahihiyan ngayon, ay walang halaga, tungkol kay Lu Chenggeyu. Balang araw. Pagbabayaran niya ito.
Pasensya na. Hindi ko inakala na papayagan ni Wang Hao si Lin Weiwei na gawin ito at guluhin ang takbo ng pulong. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ko nakita ang tunay na kulay ni Lin Weiwei. Siya ay talagang walang pakundangan. Pero ayos lang. Pwede nating gamitin ang pagkakataong ito para ilabas ang lahat ng kanyang mga lumang kasalanan para makita ng kumpanya ang kanyang tunay na mukha. Si Lin Weiwei ang nagdala, parang nabigo. Pero si Wang Hao, hindi siya sisuko ng ganon-ganon lang. Kanina nung matapos ang meeting, nasa hagdanan ako, narinig ko silang nagtatalo. Si Wang Hao ay tiyak, may susunod pang hakbang. Narinig ko kahapon, magpapakasal na sila. Naalala ko, kanina, sa kagipitan ni Lin Weiwei, nabanggit niya ang koneksyon niya, at ang mga resources ng tiyuhin niya. Si Wang Hao, hindi may iwasang magustuhan, dahil nga, ngayon ang pamilya Wang ay nangangailangan ng taong magtatanggol. Ganito kalaking pusta, sapat na para maakit si Wang Hao. Pagpapakasal. Kung talagang magdaraw sila ng kasalan, siguradong iimbitahan ang lahat ng media at mga kilalang tao sa lungsod para samantalahin ang pagkakataon na magpalakas at patatagin ang mga stockholder. Baka gamitin pa nila ang pagkakataon na ito para apihin tayo. Sa engagement party sa susunod na Sabado, bukas, ipapadala ko sa iyo ang listahan ng mga imbitado. Kailangang tiyakin na lahat ng kilalang negosyante at mga mamamahayag ay makakatanggap ng imbitasyon. Oh, tama. Pati na rin ang mga shareholders at mga executive, kahit na imbitasyon na dumating. Kailangan nilang pumunta. Su Wanqing, Lu Chenggayu. Hintayin nyo lang. Sa engagement party sa susunod na linggo, kayo ang mapapahiya. Nakalimutan mo, ang pinsan kong si Assistant Director ng Bureau of Commerce, kamakailan ay namumuna sa mga proyekto para sa pagsuporta ng mga negosyo. Matagal nang gustong makuha ng SUDA, ang subsidyong ito ng gobyerno. Kung makakadaan sa akin at makuha ang koneksyong ito, hindi lang makakatulong sa ating ama, kundi maungusan pa si Su Wanqing. Sige, pwede ang engagement, pero kailangan mong tiyakin na makakatulong ang iyong tiyuhin. Abala ang pamilya namin, pati ang pamilya mo, mga mapagkukunan ng supply chain. Kailangan mong agad, i-connecta ito ng maayos. Kung may mangyari pang problema, hindi kita palalampasin. Wala namang tiyuhin. Talagang tanga si Wang Hao. Naniwala siya sa kalokohan ko. Makipagtagisan sa akin, mas bata pa sila. Tingnan mo, may balita na. Pansamantalang itinakda ng pamilya Wang ang engagement party sa susunod na Sabado sa isang mamahaling hotel. Ito ang listahan ng imbitasyon. Listahan ng imbitasyon. Kasama dito ang lahat ng kasosyo sa negosyo, pati na rin ang mga opisyal ng aming kumpanya. Sa tingin ko, malinaw na. Gusto niyang gamitin ang kasal para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gusto nilang gamitin ang isang engagement party para patatagin ang sitwasyon. Napaka-inosente naman ito. Pero ito rin ang pagkakataon natin. Habang mas maingay sila, mas madali silang magkamali. Naghanap na ako ng tao para imbestigahan ang mga koneksyon ni Lin Weiwei. Kung hindi totoo ang sinasabi niya, pwede natin siyang ibunyag sa harap ng pamilya Wang at mapahiya siya. Mapapahiya siya. Sabay-sabay tayong mangolekta ng ebidensya laban kay Wang Kun na nanira sa aking ama. Sabay-sabay, magkaisa, ang mga retail investor at maliliit na shareholder na binili ng Wang. Kapag ang kanilang engagement party ay nagkaroon ng anumang kapintasan, agad itong ilantad upang makabuo ng pampublikong opinyon tungkol sa mga sinabi ni Lin Weiwei, tungkol sa nakaraan. Wala ka na bang pakialam? Pinapahalagahan ko ang kinabukasan ng SUDA at ang kawalang katarungan sa aking ama tungkol sa chismis ng iba. Hindi ko na iyon iniintindi. Ngunit ikaw, noong araw, napakaraming hirap ang dinanas mo. Ngayon, binabalik na naman sa usapan. Hindi ka rin ba masaya sa loob? Ang nakaraan ay nakaraan na. Bakit? Kailangan pang ungkatin. Ngayon, hindi ba mas mahalaga ang mga bagay na ito? At saka, ngayon, mas madalas kitang makasama, magkasamang lumalaban, sama-samang haharapin ang Wang Group, ang kaunting hirap na ito. Ano ba naman ito? Ang engagement party sa susunod na Sabado ay isang mahalagang laban, kahit ano paman.
Kailangan nating manalo. Huwag mag-alala. Maantala ang hustisya. Pero hindi ito mawawala. Ang pakana ng pamilya Wang ay matatapos na rin. Ito ang estruktura ng pagmamayari ng Wang Group. Kasama si Lin Weiwei, mga kaugnayang panlipunan. Dito ay ang layout ng lugar para sa engagement party. Engagement party, maaaring maging isang malaking breakthrough. Inayos ko na ang assistant para makipag-ugnayan sa media. Sa oras na iyon, magkakaroon ng mapagkakatiwalaang media na makikihalo sa kasalan. Kapag tayo'y kumilos, sila ang unang magbubunyag nito. Dahil nandyan ka, mas kampante ako. Magkakampi tayo. Hindi ba? Ang susunod nating gagawin ay maghintay na lang sa pagdating ng engagement party. At pagkatapos, ay bibigyan natin ang mga Wang at si Lin Weiwei ng isang malaking sorpresa. Congratulations, congratulations. Salamat sa pagdalo. Ito ang engagement party ng aking anak. Nakikita ko ang buhay ni Mr. Wang ay parang stock market niya. Parang mga stocks niya. Kumikinang sa kalangitan. Oo nga, kailangan pa namin ng inyong pag-aalaga. Ay naku, wala iyon. Kayo pa ang dapat mag-alaga sa amin. Pinili ni Wang Kun na magpakasal sa oras na ito. Una, para makabuo ng koneksyon. Pangalawa, para gamitin ang pagkakataon sa pagbuo ng imahe, para patatagin ang tiwala ng mga stockholder. Mas lalo mong ipakita. Huwag muna tayong magmadali, hintayin muna natin ang magandang palabas, ang tunay na labanan. Baka magsimula na maya-maya. Saan galing ang batang ito? Nadumihan ang aking damit pangkasal. Kaya mo bang bayaran? Hindi ako ligaw na bata. Sumama siya kay Lolo. Tinulak mo ako, sasabihin ko kay Lolo. Jiuyu, tayo. Halika, halika. Ayos ka lang ba? Walang problema. Binibining Lin. Bata pa ang anak mo. Kailangan ba talaga? Talagang magaling ang pamilya Wang sa pag-imbita. Si Profesor Zhang ay kilala sa industriya, na retiradong propesor. Profesor Zhang, siya ang unang bumangga sa akin. Tinulak ko lang siya ng kaunti. Wala naman akong ginawa. Huwag kang mag-alala, Profesor Zhang. Masaya lang si Weiwei ngayon. Medyo matalim lang ang tono niya. Ayos lang ba ang bata? Lolo, tingnan mo, ang kwintas sa leeg niya. Ang kwintas na ito ba ay iyo? Sariling gamit. Ito ay bigay ng nanay ko bilang dote. Bakit? May kinalaman ba ito sa inyo? Ito ay pag-aari ng pamilya Su. Oo. Naalala ko, sa ilalim ng kwintas na ito, nakaukit ang pangalang Shanghai. Pwede mo bang tanggalin ang napakagandang kwintas na ito, para makita ng lahat, at ma-appreciate din nila? Ang kwintas na ito, nakita ko na sa mga lumang larawan ng aking ama. Ito ay iniwan ng ina para sa ama, bilang tanda ng kanilang pag-iibigan. Nang mawala ang ama, nawala rin ang kwintas na ito. Lin Weiwei, alisin mo ang kwintas. Wan Qing, ngayon ay ang engagement party ni Wang Hao. Huwag mong sirain ang saya ng lahat. Bata, saan mo sinasabi na ang pendant na ito? Sino ang nagbigay sa'yo nito? Ito ay bagay sa bahay namin. Paano niya ito nakita? Kung ganun, bagay ito ng pamilya Su. Bilisan mo at tanggalin mo yan. Ito ang alaala ng aking ina, mula nang ang aking ama, ay nawala. Ang kwintas na ito, ay nawala rin. Paano mo ito nakuha?
Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay ito sa akin ni Mr. Wang. Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay ito sa akin ni Mr. Wang. Sabi niya ito ay kanyang koleksyon ng anti-gang bagay. Pinapasuot niya sa akin para magmukhang magarbo. Talagang hindi ko ito ninakaw. Tumahimik ka. Mr. Wang, sa tingin ko, hindi lang ang pagkawala ng ama ni Mr. Su, ang may kinalaman sa'yo. Sa tingin ko pati ang mana ng pamilya Su, ay kinuha mo rin, para sa sarili mo, di ba? Ang engagement party na ito, sa tingin ko ay, ang iyong handaan para sa paghingi ng tawad. Ano ang gagawin ngayon ni tatay? Huwag kayong mag-alala. Isa lamang itong hindi pagkakaintindihan, tungkol sa kwintas, aalamin ko ang buong katotohanan. Ngayon ay ang araw, ng engagement party ni Wang Hao. Umaasa ako na ang lahat, ay magpatuloy na magsaya. Hindi ito isang pagkakamali, ikaw ito, Wang Kun, ang nagplano laban sa aking ama, at umagaw ng aming mana sa pamilya Su. Ngayon, gusto kong harapin, ang lahat ng tao, ibubunyag ang tunay mong pagkatao. Mga kaibigan, tahimik muna. May sasabihin ako. Ginoong Yu. Akala mo, sa pamamagitan ng engagement party na ito, matatakpan mo ang iyong mga kasalanan. Akala mo makukuha mo ang simpatsya ng lahat, makakatatag ba ito ng iyong posisyon? Ngunit ngayon nandito ako. Hindi ko hahayaang makatakas ka muli sa batas. Profesor Zhang. Ang pagkain ay maaaring magkamali, ngunit ang mga salita ay hindi dapat. Ako, si Wang Kun, ay nagtatanong, kumikilos ng tapat. Paano magkakaroon ng kasalanan? Tapat. 3 taon na ang nakalipas, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhang kapital, para pabagsakin ang presyo ng stock ng Suda, nagsinungaling ka pa. Sinabi mong si Su Shenhai, pagnanakaw ng pondo. Ang mga dokumentong ito, ay nagpapakita ng mga transaksyon, at mga testimonya ng mga saksi, na nagpapatunay. Ginamit mo pa ang iyong posisyon bilang may-ari, para pagsamantalahan ang mga maliliit na mamumuhunan. Ang mga materyales na ito, ay narito lahat sa akin. Tingnan ninyong lahat. Ang batang ito ay si Su Yao. Isa siyang ampon ni Su Shenhai. Noong pinakamahirap na panahon ni Shenhai, tinulungan siya ng pamilya ni Yao Yao. 3 taon na ang nakalipas, bago nawala si Su Shenhai. Nag-iwan siya ng isang sulat kay Yao Yao, paulit-ulit niyang binilin, na kapag natagpuan ang mga labi ng pamilya Su, at natagpuan ang taong makakapagpatunay, na walang kasalanan ng pamilya Su, ilabas ang ebidensyang ito, para linisin ang pangalan ni Su Shenhai. Nandito sa loob ay ang sulat kamay ni Su Shenhai. Malinaw na nakasulat dito. Lahat ng ebidensya laban kay Wang Kun. Nang makilala si Matandang Chen, nakamit ang 2 jade, dala ang mahusay na talento, maaari bang maibalik ang karangalan? Huwag kalimutang magpasalamat sa pamilya ni Yao Yao. Ituring siyang parang pamilya. Ikaw si Yao Yao, di ba? Oo. Ibinigay sa'yo ng tatay ko, ang lumang litrato na iyon. Noon pa man ay nasa akin na ang litratong iyon, nakita ko na sa lumang larawan. Ang kwintas na ito. Ito ang alay ng aking ina sa aking ama, bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Simula nang mawala ang aking ama, nawala rin ang kwintas na ito. Salamat sa iyo, Yao Yao. Salamat sa tulong ng iyong pamilya, ang aking ama. Mula ngayon, ako na ang magiging tunay mong ate. Wang Kun. Hindi mo lang pinahamak si Su Shenhai, pati ang mga ari-arian ng pamilya Su ay pinagnanasaan mo. Kahit isang kwintas, hindi mo pinalampas. Ngayon, isinusuot kay Lin Weiwei sa leeg niya para ipagyabang. Talagang nakakabaliw. Mga kasama. Nandito ako ngayon para buksan muli ang kaso ng pamilya Su.
at linisin ang pangalan ni Su Shenhai. Pangalawa, pinaalalahanan ko rin kayo. Ang imperyo ng kayamanan ni Wang Kun ay itinatag sa pang-aabuso at panlilinlang. Kung kayo ay makikisama sa kanya, mga kaibigan, hindi ba kayo natatakot na madamay? Matandang Zhang, ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Wang Kun, 3 taon mo nang inaangkin ang ari-arian ng pamilya Su. Ngayon, kukunin ko na ang lahat ng pag-aari ng pamilya Su. Mr. Wang, sa puntong ito, ano pa ba ang pinaglalaban mo? Ang Shengde Media na nasa pangalan mo. Pinagsama-sama ko na ang mga maliliit na mamumuhunan na inapi mo. Bukas pagbukas ng merkado, ibebenta na nila ang sayo, lahat ng mga stock. Kapag ginawa mo to, mapuputol ang iyong cash flow, ang ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya, na ibigay ko na sa mga autoridad. Ha ha ha. Ako ang chairman ng Wang Group. Sino sa inyo ang maglalakas loob na galawin ako? Su Wanqing, Lu Chenggayu. Huwag kayong magpakasaya. Kahit na makulong ako ngayon, hindi magtatagal, makakalabas din ako, pagdating ng panahon, paghihigantihan ko kayo. Narinig ba ng lahat? Sabi ni Chairman Wang, gaano katagal bago lumabas? Magandang isang hindi magtatagal, lalabas na. Ayon sa Artikulo 272 ng Batas Pambansa, ng Kodigo Penal, inilipat mo ang pondo ng suda ng milyon-milyon. Ito ay itinuturing na malaking halaga, at saka ang iyong ginagawa, ay ilegal na aktibidad. Ayon sa batas ng bansa, ang minimum ay 7 taon, ang maximum ay 15 taon. Gusto mo bang makulong ng 10 taon, o 15 taon? Wang Kun. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng ebidensya mo. Ibinigay ko na sa pulis. Matandang Zhang, ikaw. Wanqing. Ang kawalang katarungan ng iyong ama. Sa wakas ay nalinis na. Dalawang hiyas na magkasama. Ang katotohanan ay nalantad. Dapat nang buksan ang tunay na lihim. Matandang Chen. Ako ay ang nasa likod ng Qiyuan Private Equity. Si Matandang Chen, noong panahon, kasama ang iyong ama na si Su Shenhai. Sabay naming nilutes ang misteryo ng Shuangyu, Lao Chen. Hindi ko talaga akalain, nabuhay ka pa. Lao Zhang. Salamat sa iyong pagsisikap, sa loob ng maraming taon. Salamat sa iyong pag-aalaga, sa mga bagay ng pamilya Su. Noong araw, kami ni Shenhai ay natuklasan. Ang kambal na Jade ay makakapagbukas ng isang imbakan ng mga yaman. Wang Kun kay Liang Resources, naglagay ng bitag para ipahamak si Shenhai noong araw, para protektahan ang pendant na ito at ang mapa. Wala akong nagawa kundi nagtatago sa lungsod. Ginoong Chen, matagal mo na palang pinlano ito. Sinabi mo, ang taong may kumikislap na jade pendant, siya pala si Ginoong Su. Tama. Ito ay pagkatapos ng pagsasama ng dalawang jade, na-unlock na ang resource map. Hinihintay ko ang tamang panahon, bago ako magpakita. Oh, Chen. Ang galing mong magtago. Sa mga taon na ito, palagi kitang hinahanap. Pero hindi kita matagpuan. Si Wang Kun, ang nagplano laban kay Shenhai. Kung hindi dahil sa pamilya ni Yao Yao, na nakahanap sa akin, talagang hindi ko alam noon, kung paano matutulungan si Shenhai. Hindi dahil sa masyado akong nagtatago, kundi dahil sa kapangyarihan ng pamilya Wang. Napakalaki. Kaya ko lang. Dahan-dahan lang. Salamat, Ginoong Chen. Pagkatapos, ako at si Cheng Yu ay magtutulungan para buhayin muli ang suda at ibalik ang kalinisan sa industriya. Tutulungan kita, hindi lang para sa katarungan, kundi para sa hindi pagtalikod sa simula. Ang 3 taong
Sa buwatan at paghihiganti, sa wakas, sa ilalim ng liwanag ng katarungan, ay natapos na. At isang bagong kwento, ay tahimik na nagsisimula. Kakalak ko lang sa pangunahing ugat ng Wang. Ginagamit nila ang pera ng Shengxi supply chain, para pansamantalang suportahan, hindi ito tatagal. 12 piso ang pinakamababa. Walang sasalo. Kapag nag-concentrate tayo sa pagbebenta, babagsak ito. Kulang pa ng 2 bilyon, para tuluyang masira ang kanilang depensa. Dalawang masamang balita, mas mahirap kaysa sa pagbagsak ng stock market. Una, hindi matanggap ni Wang Hao ang pagbagsak ng Wang Corporation. Gumastos ng 5 milyon si Zhong. Hanapin ang mamamatay tao na si itim na ahas. Ikaw ang target. Plano nilang alisin. Ikaw bilang tagapamahala, putulin ang ating pundasyon. Nahanap nila ang tamang tao, pero maling kalaban ang napili. Mas malaking problema ang pangalawa. Nagbigay ang Chen Group sa Wang Group ng 3 bilyong puhunan para mapunan ang kanilang kakulangan sa pondo. At natulungan pa silang mapanatili ang 2 pangunahing supplier. Nahihirapan kaming hanapin ang kanilang mahinang punto. Naipit tayo ng pondo nila. Lahat ng plano natin ay natigil. Si Mr. Chen Jingshan, ang kumpanya ba niya? Paano mangyayari yun? Nakita ko mismo ang proseso ng pag-frame ni Wang Kun kay Uncle Su. Paano niya papayagan na mag-invest ang Chen sa Wang? Hindi ito kagustuhan ni Matandang Chen. Ito ay desisyon ni Chen Tian na itinago kay Matandang Chen. Si Chen Tian ay palaging nagnanais na mamuno sa Chen. Pero si Ginoong Chen ay hindi sumasang-ayon sa kanyang radikal na pamamaraan na itinuturing na masyadong nagmamadali at salungat sa kanilang prinsipyo ng paglingkod sa tao. Ang desisyong ito ay lihim na ginawa ni Chen Tian nang hindi ipinaalam sa lupon ng mga direktor. Naiintindihan ko na. Si Chen Tian ay nais makipagsapalaran. Gusto niyang gamitin ang Wang para makakuha ng mga chips. Una, may mga channel ng kabuhayan si Wang. Matagal na niyang gusto ang taba ng Kaijian. Pangalawa, ang pagpopondo ay makakapalit ng karapatang unang bumili. Gusto niyang umasa sa tagumpay ng pagsagip sa Wang para ganap na makontrol ang Chen. Ngayon, may oras ka pa bang manood ng mga nakakaantig na balita? Hindi nanonood ng balita, kundi hinahanap ang susi sa solusyon. Pinakamahalaga kay Ginoong Chen, ang 2 bagay. Una, ang reputasyon ng kumpanya ni Chen. Pangalawa, ang kabutihang nakatuon sa tao. Ang batang babae na ito ay gumagamit ng dalisay na kabutihan, nalutas ang krisis. Ito ang nagpagising sa akin. Ang ebidensya ng paglustay ni Chen Tian sa pondo ng kawang gawa, ito rin ay tulad ng matalas na kutsilyo sa puso ni Matandang Chen. Ibig mong sabihin, si Chen Tian ay nag-invest nang hindi alam ni Matandang Chen. Lumampas na sa autoridad. Dagdag pa, ang Wang ay talagang kinamumuhian ng lahat na itim na negosyo. Kapag ang mga ito ay nalantad, ay masisira ang pangalan ng Chen. Si Matandang Chen ay hindi mananatiling walang ginagawa. Hindi lang iyon. Isipin mo, para makalakam ng 3 bilyon si Chen Tian, para sa rehistradong pondo, tiyak na gagamitin niya ng palihim, ang pampublikong pondo ng Chen. Ito ang pinakaayaw ni Matandang Chen. Sa buong buhay niya, lahat ay gumagawa ng kawang gawa para sa kabuhayan. Hinding-hindi papayagan ng anak, na gamitin ang pondo ng kawang gawa para sa negosyo. Hindi natin kailangang makipaglaban sa pamilya Chen, ng harapan. Ang kailangan lang natin ay ilabas ang lihim ni Chen Tian na ginagamit ang pondo ng kawang gawa. Ang ebidensya ng lihim na pagpopondo ko sa Wang Corporation ay ibibigay kay Ginoong Chen. Siya mismo ang magpapahinto sa transaksyong ito kapag nangyari iyon. Kapag dumating ang oras, kapag naputol ang pondo ng Wang Corporation, iyon ang tamang oras para kumilos tayo. At tungkol naman kay Black Snake, gusto ni Wang Hao na maglaro ng mag-aya. Sige, gagamitin natin ang kanilang plano laban sa kanila, sa oras na iyon. Iyon ang magiging pinakamadilim na sandali nila. Ang pondo mula sa Chen ay dumating na. Ngunit palagi silang humihingi ng balik sa kanilang puhunan. Magdagdag ng puhunan ayon sa plano. Shengxi Supply Chain. Kailangan nating magtagal hanggang makalabas ang tatay ko, Mr.
Wang, naprotektahan na natin ang pondo. Pero sa panig ni Chen, may narinig na silang balita, mukhang alam na ni Mr. Chen, tungkol sa pagpopondo, kailangan nating maglabas agad ng plano para kumita, kung hindi, maagang babawiin ang pondo. At saka, sabi ng Black Snake, Lu Chenggayu, maingat sa kanyang mga galaw, hindi maglakas loob na kumilos. Walang kwenta. Lahat kayo walang kwenta. Sabihin kay Black Snake, sa loob ng 5 araw, kailangan kong marinig ang balita ng pagkamatay ni Lu Chenggayu. Samyo, wala siyang makukuha kahit isang kas-in. Ama, siguradong, pupurihin niya ako, para sa muling pagbangon ng Wang. Tay, hinahanap niyo po ako. Narinig mo ba, na bumangon na ulit ang presyo ng stock ng Wang? Gusto mo ba akong purihin? Sa pagkakataong ito ng pag-invest, hindi lang ako tumulong sa Chen, na masiguro, ang mga channel ng Wang para sa kabuhayan, kundi nakakuha rin ng pagkakataon. Pinupuri kita. Pinupuri kita ng palihim. Ginamit mo ang pondo ng Chen Foundation para kay Wang Kun, na cute, para punan ng butas, tatay. Paano mo nalaman? Ito ay isang malaking pagkakamali, pansamantala lang ito, ginamit ko lang ang pondo ng kawang gawa. Kapag kumita na ang Wang Corporation, ibabalik ko agad ang pera, at makakakuha pa ang pondo ng kawang gawa, ng karagdagang kita. Ano ang layunin ng angkan ng Chen? Ito ay batay sa kabutihan. Para sa kapakanan ng lahat, ang iyong lolo noong una, itinatag ang angkan ng Chen, para makatulong. Sa mas nakararami, ikaw naman. Para sa kapangyarihan. Para sa sarili, sariling interes, nagkaroon ng ideya, na gamitin ang mga ordinaryong tao. Sino si Wang Kun? Inakusahan niya si Su Shenhai. Inaani ang mga maliliit na mamumuhunan. Pag-agaw ng mga likas na yaman ng tao, ay isang lason sa negosyo. Ikaw at ang mga ganitong tao, ay nakikipagsabwatan. Ginawa mo. Na kami ng iyong lolo. Pati na ang pangalan ng pamilya Chen, ay napahiya ng lubusan. Tay. Sa negosyo, ang mahinay kinakain ng malakas, si Su Shenhai, dahil masyadong mabait, kaya't naloko ni Wang Kun. Nag-invest ako sa Wangs, para sa kinabukasan ng Chens. Kapag nakontrol ko na, ang mga kanal ni Wang, ang pamilya Chen ay, maaaring monopolyo sa sektor ng kabuhayan. Sa oras na iyon, tumahimik ka. Walang kapital na may mabuting hangarin. Sa huli, babalik at kakagat sa sarili. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang pandaraya. Hindi magtatagal. Pero ikaw, hindi ka nakikinig. Agad mo itong bawiin. Lahat ng pamumuhunan sa Wang. Ikaw, lumayas ka sa pamilya Chen. Tatay, anong karapatan mong gawin ito sa akin? Ako ang tunay mong anak. Ang pamilya Chen ay magiging akin balang araw, para sa mga taong hindi natin kilala, para sa mga walang kwentang kabutihan. Gusto mo bang sirain ang kinabukasan ko? Dayuhan. Iniligtas niya ang buhay ko. May mabuti siyang puso. Ang pamamahala niya ay para sa kapakanan ng bayan. Mas mabuti pa siya, kaysa sa iyo na ang puso ay natakpan ng mantika, mas masahol pa sa isang masamang anak. Chen. Kaya naming wala ka, bilang tagapagmana. Ngunit, hindi namin kayang mawala ang aming layunin. Ipaalam sa Departamento ng Pananalapi, agad. Bawiin ang lahat ng pamumuhunan. Sa pamilya Wang, I freeze. Ang lahat ng account ni Chen Tian sa pamilya Chen, ganap na bukas at transparent. Sa pagsubaybay ng media. Ang aking plano sa pag-agaw ng kapangyarihan, lubos na itong nasira. Bahala ka na sa sarili mo. Kailan, maging mabuti ka. Kailan ka babalik para makita ako? Masama ito, Mr. Wang, biglang naglabas ng pahayag ang Chen Corporation, na iuurong nila lahat ng pondo. Kailangan pa nating bawiin ang 3 bilyon na naipadala na. Inilabas din nila na ginamit ni Chen Tian ang pondo ng charity para pandohan tayo. Ngayon, nagkagulo na ang media. Ano? Hindi ba sinabi ni Chen Tian? Sigurado ba ito? Pinakabagong balita, Chen Group. Kakalabas lang ng anunsyo ng pag-atres ng puhunan. Kasunod nito, ang pondo ng Chen Foundation ay nailipat. Ang Wang Group ay nakipagsabwatan kay Chen Tian para sa spekulasyon. Mga kaugnay na termino, mabilis na naging trending. Nagsimula nang magbenta ng todo ang mga retail investor. Tumawag na rin ang bangko.
Sinasabing kailangan ng maagang bayaran ang utang. Kung hindi, i-freeze ang aming mga asset. Chen Tian. Lu Chenggayu. Hindi ko kayo palalampasin. Itim na ahas, 5 milyon. Patayin agad si Lu Chenggayu. Agad-agad. Bilisin mo, ipadala ang pera, bilisin mo. Ginoong Wang, masama ito, tumawag na naman ang bangko, para maningil ng utang, tanga ka ba? Ibinaba mo na. Oo, tumawag ka ulit kay Black Snake, sige. Hindi sinasagot ni Mr. Wang, tawagan mo ulit, sige. Sinagot na. Black Snake, dagdagan ng 5 milyon, 10 milyon, patayin agad si Lu Chenggayu. Sagot na. Itim na ahas, dagdagan pa ng 5 milyon, 10 milyon, patayin agad si Lu Chenggayu. Gusto ko siyang patay. Patay na siya, may pag-asa pa ang Wang. Mr. Wang, talagang nakakaakit ang 10 milyon, pero mas mahalaga sa akin ang buhay ko. Akala mo, walang paghahanda si Lu Chenggayu, matagal na niyang ipinadala sa akin ang ebidensya ng pag-upa mo ng mamamatay tao, kasama ang pag-uusap natin sa telepono, mga record ng transaksyon, pati na ikaw, kasunduan sa mortgage ng ari-arian. Anong ibig mong sabihin? Kinuha mo ang aking deposito, at pagtataksilan mo pa ako. Pagtataksil, ngayon ang pamilya Wang, ay isang gulo. Si matandang Chen ay nagsimula na, sa pagsisiyasat ng pera, ang pulisya, ay nakatutok din sa iyo. Gusto mo pa rin ba akong sumama sa iyo, kasama sa libing? Hindi. Imposible. Hindi babagsak ang pamilya Wang. Itim na ahas, Lu Chenggayu. Hintayin niyo ako. Yu Hao. Ikaw ay pinaghihinalaang, nangungupit ng pondo ng kumpanya, at pag-upa ng mamamatay tao. Sumama ka sa akin ngayon. Ako ay, ang tagapagmana ng Wang Group. Ang tatay ko ay si Wang Kun. Lu Chenggayu, hindi kita patatawarin. Itim na ahas, inupahan ka ni Wang para patayin si Lu Chenggayu. Bakit mo siya tinulungan? Para lokohin si Wang at ako, Chen Xiao. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan mo? Sinuspinde ka ng tatay mo. Sa kalokohan mong ginawa, nalaman ng media lahat. Akala mo ba makakabawi ka pa? Tinulungan ko si Lu Chenggayu. Dahil tama ang pinili kong kakampi. 3 taon na ang nakalipas. Hinahabol ako ng mga kaaway ko. Pinilit mo akong maging isang mamamatay tao. Ikaw at ang mga Wang, tinulungan ba ninyo ako? Ngayon, si Lu Chenggayu ang nangako sa akin, na tuluyang tapusin sila. Chen Tian, ibinulsa mo ang pondo para sa kawang gawa, at tinulungan ng mga Wang sa kanilang kasamaan. Ngayon, saan ka patatakbo? Anong balak nyo? Ako ang anak ng Chen Group. Hindi ako pababayaan ng tatay ko. Ang tatay mo ay hayagang nagpahayag, na wala siyang kinalaman, sa lahat ng iligal mong gawain, at nagbigay pa sa mga awtoridad, ng ebidensya ng iyong paglabag. Ang pangalan ng Chen sa publiko, ay hindi kailanman madudungisan dahil sa iyo. Hindi ko lang tuluyang nawala ang karapatan kong magmana sa Chen, kundi haharapin ko pa ang pagkakakulong. Ikaw si Chen Tian, halika, sumama ka sa akin. Boss Lu, ito ang listahan ng mga kaaway na nagtatangka sa buhay ko noon. May mga ebidensya rin ng lihim na sabuatan ng pamilya Wang at Chen. Ito ang aking pangakong katapatan. Ang iyong kaaway, ako ang bahala sa kanya, ngunit sasabihin ko na ngayon, hindi ka na pwedeng gumawa ng labag sa batas. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Naiintindihan. Grupo ng Wang, pagkalugi at likidasyon, nasa balita na. Pagbagsak ng Wang. Chen Tian, nahuli si Wang Hao. Ang kawalang katarungan sa aking ama. Sa wakas, malilinis na ang pangalan. Ngayon na ang oras. Oras na para buhayin muli ang Suda. Matupad ang huling habilin ng aking ama. Sa panig ng mga Chen, ibinabalik na ni matandang Chen ang maling nagamit na pondo para sa kawang gawa, at napatawad na niya ang anak niya sa harap ng lipunan. Ngayon, ang reputasyon ng Chen Group ay naibalik na. Pwede nating samantalahin ang pagkakataong ito na makipag-ugnayan sa Chen Group para sa isang pakikipagtulungan, magkasamang isulong, mga proyektong pangkabuhayan. Nalampasan na ang bangin. Maliwanag ang hinaharap.
Ang pangarap ni Shenhai noon ay gawing pakanabangan ng bayan ang kapital. Ngayon si Shuang Yu ay nabuksan ang repositoryo. Nagpa siya si Chen na mag-invest ng 5 bilyong yuan sa SODA para sa pinagsamang pagsulong ng tirahan ng mga rider at suporta sa mga mangangalakal. 2 pangunahing proyekto. Ang ating plano ay may 3 hakbang. Unang hakbang ay set up ang cold chain network, palakasin ang supply chain. Pangalawang hakbang, mag-invest ng 1 bilyon, magpatayo ng mga apartment para sa mga rider, pagbutihin ang sistema ng edukasyon. Ikatlong hakbang, mamuhunan sa pautang pangkomersyo, suportahan ang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Pagsisimula ng negosyo, lutasin ang problema sa trabaho. Maaaring kalkulahin ni Shuang Yu ang pinakamainam na punto ng pamumuhunan upang maiwasan ang panganib ng tumpak. Kasabay nito, plano naming makipagtulungan sa Li para pagsamahin ang mga resources ng mga channel ng pagkain para makabuo ng isang closed loop. Sige. Gawin natin ayon sa inyong plano. Pero, mayroon akong isang kondisyon. Tayo, lahat ng proyekto, dapat bukas at malinaw, upang masuri ng publiko. Hindi pinapayagan ang kapital, na pagsamantalahan ang kabuhayan, ng mga tao. Ginoong Chen, Ginoong Su, Ginoong Lu. Ang planong ito para sa kapakanan ng mamamayan. Hindi ito magiging kumpleto nang wala ako. Sino ka? Ako si Shen Qinghe. Alagad ni Ginoong Su Shenhai. Noong panahong iyon, siya ay biktima ng paninirang puri ni Wang Kun. Dahil sa paghawak ko ng ebidensya, ng money laundering ni Wang, ako'y tinugis at napilitang tumakas sa ibang bansa. Sa mga nakaraang taon sa ibang bansa, nakita ko ang hirap ng buhay ng mga tao, lalo kung naunawaan si Master. Ang layunin ng kapital, na suportahan ang kabuhayan ng mga tao, ngayon bumalik. Ay para, matupad ang huling habilin ng guro. Pangalawa, upang ayusin ang mga lumang utang, at protektahan ang tunay na dapat protektahan. Walang masamang intensyon si Shen Qinghe. Ang U-Disk ay naglalaman ng mahalagang ebidensya, na makakatulong sa mabilis na pagresolba, labanan ng dayuhang kapital. Ang lihim ng 2 jade. Binanggit ito sa akin ni Master noon, ngunit ang na-unlock ninyo lamang ay mga lokal na yaman ng kabuhayan. Ang tunay na plano ni Master ay gamitin ang pandaigdigang kapital para suportahan ang kabuhayan, at si Wang noong araw ay umasa sa pakikipagsabuatan sa mga dayuhang itim na kapital, kaya siya naglakas loob na pakialaman ng SUDA. Narito ang kay Wang, at ng Konseho ng Kalaliman, kasunduan sa pakikipagtulungan, at ang kanyang mga naunang ebidensya ng pakikilahok sa money laundering. Inilaan ni Chen Tian ang pondo ng kawang gawa. Isa lang ito sa mga nakatagong problema, ang pakikipag-ugnayan sa Konseho ng Kalaliman. Ang tunay niyang layunin, matagal na siyang sumanib sa Konseho ng Kalaliman. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong anak, hindi mo naiintindihan. Gusto kong sumali sa inyong alyansa. Tutulungan ko kayong buksan ang Overseas Cold Chain Channels upang labanan ang plano ng Deep Abyss Council. Ang kondisyon ay kailangang maisakatuparan ang mga proyekto para sa kabuhayan ng mga tao, tulong sa kabila ng hangganan, upang ang mga prinsipyo ni Shifu ay tunay na maisakatuparan. Maligayang pagdating. Katatapos lang naming makipagkasundo sa 5 bilyong kasunduan kay Ginoong Chen, at mayroon pang kay Shen Qinghe. Malaking tulong. Sa oras na ito, ang ating pondo sa account ay na-freeze. Si Zhang Cheng ay isa sa mga pangunahing teknikal na tauhan ng kumpanya. Siya ay isa sa ating mga pinagkakatiwalaan. Bakit ganito? Nakipag-alyansa na si Zhang Cheng sa pamilya Li upang i-report tayo sa illegal na transaksyon. At kumakalat pa ang balita na tayo'y nawalan ng pondo. Maraming mga kapartner, inihain na itigil ang pakikipagtulungan sa atin. Sino nga ba ang nagpapalala sa sitwasyon sa likod? Sino ang gumawa nito na gustong tuluyang puksain tayo para lang masiyahan sila? Huwag nang manghula, si Zhang Cheng at ang pamilya Li ay nagsasamantala. Hawak ni Zhang Cheng ang iniwan ni Wang Kun na peking kasunduan sa shares at nais niyang samantalahin ito para maaga ang kapangyarihan. Ang pamilya Li naman ay nakatuon sa mga karapatan sa mapa ng mga yaman. Matagal na silang nag-aabang. Hindi natin siguradong mapagbibigyan sila. Nauna na akong beripikahin ang mga lead. Ang mga dokumentong ito ng pamilyang Wang sa cross-border money laundering ay ang susi sa pag-uulat
ay nasa kamay ni Zhang Cheng. Kasunduan sa pagmamayari ng shares, nagmula sa ilegal na kita ni Wang Kun noon. Ilegal na kita. At ang tala ng money laundering na ito, ay direktang makapagpapatunay, na walang bisa ang kanyang shares. Ang kanilang reklamo, ay kusang mawawala. Nalaman ko rin, ang overseas account ni Zhang Cheng, hindi lang tumanggap ng pera mula sa Wang, kundi may kaugnayan din sa account ng pamilya Li. May transaksyon ng pera. Ang sulat ng reklamo, at siya dati, nagpeke ng mga dokumento ng pahintulot, sulatin, ganap na magkapareho. Mahirap pigilan ang magnanakaw sa loob ng bahay. Tingnan ninyo, sa dokumentong ito, mga lihim na probisyon, hindi lang nito maya-unfreeze ang account. Ang ebidensyang ito, ay makakapag-ugnay pa, sa mga kamag-anak ni Chen. Noong panahon iyon, sila ay kasangkot sa money laundering ng Wang. Hanggang ngayon ay palihim pa rin, na nagbibigay suporta sa pamilya Li, si Zhang Cheng, at ang pamilya Li ang nasa likod, hindi ba't si matandang Chen, ay laging sumusuporta sa mga proyektong pangkabuhayan. Paano niya pinapayagan ang mga kamag-anak na gawin ang mga ganitong gawain? Ang layunin ni matandang Chen ay para sa kabuhayan. Ngunit ang mga kamag-anak, matagal nang kinontrol ng interes, at ng konseho ng kalaliman, nakipagsabuatan na. Ito rin ang dahilan kung bakit nagmamadali ako, na itulak ang pakikipagtulungan. Ang konseho ng kalaliman, nakatuon sa mga mapagkukunan ng Shuangyu, at ang sangay ng pamilya Chen. Sila iyon, ang mga tauhan nila sa loob ng bansa. Sa pagkakataong ito, ang nagulat, si Zhang Cheng lang, ang nasa harapan. Sa likod, hindi mawawala, ang pagsang-ayon ng sangay ng pamilya Chen. Dahil sila, talagang pinilit mo pa. Hindi na kami magpapakumbaba. Ano ang plano mo? Makikipagtulungan kami ng buo. Gagawin natin ito sa dalawang hakbang. Una, isumite ang ebidensya, ay unfreeze ang account. Pagkatapos gamitin, mga bakas ng angka ni Chen. Pigilan ng pamilya Li. Pilitin silang umatras, sa panggigipit sa suda. Pabayarin sila, para sa pag-uulat. Gamitin muli ang mga overseas na channel, para sa mga proyekto ng suda. Pagpasok sa pandaigdigang merkado, at pagkuha ng bahagi ng merkado, ay maaaring putulin ang supply ng pondo ng konseho ng kalaliman, at alisin ang kanilang pinagmumulan. Ang plano ay magagawa. Maaari tayong makipag-alyansa sa mga retail investor, ay short sell ang mga stock na konektado sa pamilya Li, kasama ng mga ebidensya, na nasa kamay mo. Mabubuo natin ang isang atake, para sa kanila, hindi sila makakagalaw. Magandang pakikipagtulungan. Ito ang ayon sa mapa ng mga mapagkukunan. Pangunahing pagpaplano. Hintayin ang pagtatanggal ng freeze sa account. Maaari nang magsimula. Paano si Zhang Cheng? Malaki ang posibilidad na na-infiltrate na ng Abyss Council ang loob ng Suda. Pagkatapos ng lahat, ang kan ng Chen, matagal nang nakikipagsabuatan sa konseho ng kalaliman. Ang pakikipagtulungan na ito ay isang magandang pagkakataon para mailabas ang traidor. Ang konseho ng kalaliman, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Sila at ang pamilya Wang, ang pakikipagsabuatan ng pamilya Li, ay bay na iplano na, ng mas maaga pa. Ang kapangyarihan ng Shuangyu, ay kayang pigilan ng enerhiya ng kailaliman. Ito rin ang naging sentro, ng pag-aaral ni Master noon, nawala siya noon. Dahil natuklasan niya, ang pakana ng konseho ng kalaliman, sila, at ang pamilya Wang ang pumatay sa kanya. Huwag mong hawakan. Dahil ang traidor ay nasa paligid lang. Kung sakaling mangyari ito, may balita ba? Nagpapalitan tayo ng impormasyon. Huwag hayaang, ang ilang maliliit na balita, mula sa pamilya Li, ay matakpan. Ang tunay na layunin ng konseho ng kalaliman, na ipasa na ang ebidensya, matutunaw sa loob ng 48 oras. Ipaalam sa cold chain team, maghanda na. Kasabay nito, bantayan ang mga kamag-anak ng Chen at ang pamilya Li. Kapag nalaman nila, siguradong magwawala sila, mga tao ng konseho ng kalaliman. May galaw na. Mukhang alam nila, na nasa iyo, ang kumpletong ebidensya. Nagsisiyasat sila. Tamang-tama, hayaan mo silang dumating. Sa palabas na ito, panahon na para tapusin ito. Ang unang batch ng mga cross-border merchants ay na-verify na. Sa susunod na linggo, magsisimula na ang cold chain transport sa Abyss Council. Wala pang balita ngayon. Dapat ay nasangkot ng mga kamag-anak ni Chen. May mali. Pakiramdam ko, masyadong maayos ito. Ginoong Su, ang pangunahing datos ng proyekto, ay nalik na. Paano ito nalaman? Ang datos ng proyekto ay naka-encrypt. Ang butas na ito ay sa server room. Emergency exit. Si Zhang Cheng noong araw ay kasali sa pagdidisenyo. Siya lang ang nakakaalam. Pahintulot sa likod na pintuan. Laging pumupunta si Zhang Cheng sa silid ng mga makina kamakailan. Palaging kainahinala ang kilos niya. Hindi lang simpleng pagtupad sa tungkulin si Zhang Cheng. Dati siyang tauhan ni Wang Kun, at may pansariling interes siya.
kusang nakipag-ugnayan sa mga tao ng pulong ng kalaliman. Gusto nilang gamitin ang pagtagas ng datos para tapusin ang layunin ni Wang na mabawi ang speedy delivery. Ito. Bakit noong araw, hindi ito nakita ni Ama, Mr. Su, ang inyong ama, noong araw ay masyadong mabait. Si Wang Kun, nung hindi na kailangan ni Zhang Cheng, ang iyong ama, ay nagbigay sa kanya ng trabaho. Narinig mo na ba? Ang kwento ni Dong Guo, at ng ahas. Ngayon ako, makipag-ugnayan ka agad sa legal department, agad na beripikahin ang motibo ni Zhang Cheng. Zhang Cheng, kahapon nakatanggap ng 2 anonymous na deposito, isa mula sa Abyss Council, ang isa pa mula sa mga kaugnay na account ng pamilya Lee, at saka, mayroon siyang peking kasunduan na iniwan ni Uncle Yu. At ang dating ulat ng reklamo sa sudor, sa sulat kamay, eksaktong tugma, talagang gusto niya, tamaan ang 2 ibon sa isang bato. Sige, ngayon, dapat tayong maghiwalay, ikaw ang magbantay, sa galaw ng konseho ng kalaliman. Pigilan silang magtagumpay sa pagkuha ng rehistro. Pupunta ako sa legal department, para beripikahin ang sitwasyon. Siguraduhing makakuha ng ebidensya agad. Ang laban na ito, laban sa Abyss Conference, kailangang maging maingat sa bawat hakbang. Si Zhang Cheng ay hindi lang isang especially iya, si Wang pa rin, natitirang pyesa, mas delikado kaysa sa simpleng pananakot, hindi natin siya dapat pabayaan na muling manggulo. Itong espesyal na tinta. Talagang, eksklusibo sa aming departamento, pero kamakailan walang empleyado na nag-apply para sa mga talaan. At saka, ang pirma ni Mr. Su, ay tanging ako at ang assistant manager na si Zhang Cheng, ang may access. Baka siya baka makailan, laging ginagamit ang overtime bilang dahilan, madalas magtanong, tungkol sa progreso ng mga cross-border na proyekto. Oo. Sigurado na. May access sa mga sample ng pirma, at mga espesyal na kondisyon ng tinta, tanging ang head ng legal department, kasama si Zhang Cheng. Kitatanggap ko lang, ng impormasyon mula kay Black Snake, si Zhang Cheng, ay may lihim na pakikipag-ugnayan, sa mga tao mula sa angkan ni Chen, at ang kanyang overseas account, ay may malaking halaga ng pera kamakailan, at ang mga tala ng transaksyon, ay tumutugma sa konseho ng kalaliman. Sige, gagawa tayo ng isang bitag. Kailangan namin ng iyong tulong. Sabihin mo na may isang dokumento na kailangan ni Zhang Cheng na i-verify. Papuntahin mo siya sa opisina. Sige. Miss Shen. Mr. Lu. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang pirma sa dokumentong ito ay peke. Tinta. Eksklusibo ito sa legal department. At tanging ikaw at ang supervisor ang may access dito. Sample ng pirma ni Ginoong Su. Mayroon ka pa bang gustong ipaliwanag? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nyo. Ang dokumentong ito, hindi ako ang gumawa nito. Sa'yo ito, overseas na account mo. Isang pondo mula sa Abyss Council. Isang pondo para sa pamilya Lee, na konektadong account. Ito ay 3 araw na ang nakalipas. Ikaw at ang mga kamag-anak ni Chen, sa ilalim ng parking lot, ang surveillance video. Akala mo ba, walang kapintasan ang ginawa mo? Sa totoo, hindi may tatago ang katotohanan. Noon, ang sulat ng ulat ni Suda. Ang sulat kamay rin, sa peking autorisasyon mo, ay natagpuan ko rin sa talaan. Hindi. Ako ay tinakat nila. Banta nila sa akin. Sinabi ng mga tao sa sangay ng Chen, kung hindi ako tutulong. Sila ay, manganganib ang pamilya ko. Tinulungan mo silang mag-leak ng impormasyon, pandaraya sa data, at nakipagsabuatan sa pamilya Lee, para isumbong ang Suda, dahil lang sa pagbabanta. Ganito lang ka-simple, bilang pamangkin ni Wang Kun, na malayo ang relasyon, tinulungan ka pa niyang, mabayaran ng malaking utang sa sugal. Akala mo ba, hindi namin alam ang mga ito? Noong panahon ng tiyuhin ko, bayaran mo ang utang ko sa sugal. Inaayawan mo ako. Pagkatapos, nakita niyang pinapaboran ako ni Boss Su, kaya lagi niyang pinapahintay ako. Maghintay, para maaga ang Double Jade Resource.
Ikaw ang kusang lumapit sa pamilya Lee, gamit ang peking kasunduan sa paghawak ng mga shares, para makuha ang kanilang suporta, sa pamamagitan ng compliance check, at pagiging kamag-anak ni Wang Kun, bilang doble na pagkakakilanlan. Nag-apply ka para sa cross-border project, pansamantalang pahintulot, pagbubunyag ng pangunahing datos, konseho ng kalaliman. Hindi ka lang basta napilit, kundi pumayag ka rin. Gusto mong makuha ang dalawang bagay. Patawad, Suda. Patawad din, Ginoong Su. Pero, wala akong magawa. Sinabihan ako ng tiyuhin ko, na kailangang makuha ang Suda. Hindi ko kayang sumuway. Alam ko rin. Ang ginawa ng mga Wang, ay labag sa kalooban ng langit. Sa mga nakaraang taon, palagi akong may nararamdamang pagkakasala. Hindi ko kayang sabay. Ang magpasalamat. At ang konsensya. May pagsisisi siya, pero hindi maiiwasan ang parusa. Ngayon, may pagkakataon ka. Sabihin mo ang lahat ng alam mo, lahat ng detalye, kasama na, ang operasyon ng mga Chen. At ang istruktura ng Abyss Council. Pati na rin, habang nagtatago ka, ang paghawak mo sa Wang Group, lahat ng mga bakas. Makipagtulungan sa amin upang ituro ang kontrabida, maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon, para makabawi ka sa iyong mga kasalanan. Ang pinuno ng sangay ng pamilya Chen, ay si Chen Mo. Siya at ang konseho ng kalaliman, matagal nang may sabuatan. Target, ay ang Shuangyu Resource Library. Ang Abyss Council, ay nasa ibang bansa, may 3 core servers, na responsable, sa money laundering, at data transmission, at ang paniniil mula sa labas, habang ako'y nakatago. Naisulat ko rin, ang mga kontak ng natitirang Wang. Pati na rin sila, palihim na nagplano, upang sirain ang mga plano ng Sudar. Dito sa loob. Lahat ng ito ay mga palihim kong naitala nitong mga nakaraang taon. Ibinibigay ko na lahat ito sa iyo. Nagkamali ako. Makikipagtulungan ako sa inyo, upang itama ang mga pagkakamali nitong mga nakaraang taon. Night Owl tagapamahala ng pamilya Chen. Hindi lang kinausap ng pribado ang pamilya Lee. Nangako na magsanib puwersa ang dalawang pamilya. Pagkatapos maayos ang speedy border, ibibigay sa kanila ang 30% ng mga mapagkukunan sa labas ng bansa. Bukod pa rito, sikreto rin nilang plinano na hikayatin ng pamilya Zhang. Pagkatapos masunog ang cold storage ng pamilya Zhang, ang kanilang pondo ay palaging kapos. Sabi ni Yekwan, na magpapahiram siya ng 50 milyon. Ang kondisyon ay, ang pamilya Zhang, ay aalis sa inyong kooperasyon, sumali sa atin. Ano ang karapatan ng Night Owl, na magpakilos ng ganitong kalaking pondo? Ang kayamanan ng mga kamag-anak ng Chen, ay hindi sapat para sa mga taya na ito. Lahat ng ito ay ibinigay ng Abyss Council. Ang kanilang ambisyon, ay higit pa rito. Hindi lang nila gustong pabagsakin ang Suda, gusto rin nilang kontrolin, ang mga pangunahing pangangailangan ng 4 na pamilya. Sa labas, nagkakaisa ang 4 na pamilya, pero sa loob, may kanya-kanyang plano. Yekwan, gusto niyang gamitin ang ganitong pag-iisip, para talunin sila isa-isa. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Chen Mo Night Owl, ay nakipag-alyansa sa Abyss Council, habang kinukumbinsi ang pamilya Lee. Gamit ang mga especially iya, upang sirain ang ating proyekto. Ang layunin ay pagsamahin ang mga channel, ng kabuhayan ng 4 na pamilya, para sa konseho ng kalaliman. Hindi tayo maaaring magdepensa ng pasibo. Ang pamilya Zhang ngayon ang susi. Kung ang pamilya Zhang ay kumampi sa Night Owl, ang ating cold chain, logistics ay mapuputol. Kung tayo, ay mapapanatili ang pamilya Zhang, mawawasak ang kanilang alyansa. May pag-aalinlangan ng pamilya Zhang, ngunit may natitirang konsensya. Pupunta ako kay Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, pinakamahalaga sa kanya ang reputasyon ng pamilya. Pupunta ako kay Ginoong Chen. Huwag siyang iugnay kay Night Owl. Putulin ang koneksyon niya kay Night Owl. Tapusin ang suporta ni Chen kay Night Owl. Mr. Zhang, may dala akong isang bagay para sa inyo. Galing ito kay Black Snake, isang sobre ng mga dokumento. Pakitingnan po ninyo. Ginoong Zhang, ang 50 milyon na ibinigay ni Chen Mo, ay ang kanyang tanda ng katapatan. Sa Abyss Council, ibinigay niya sa inyo ang perang ito. Hindi para tulungan kayo, na malampasan ang krisis, kundi para gamitin kayo.
maging isa sa kanila, mga piyesa ng pandarambong sa kabuhayan. Mr. Zhang, paano mo mapapatunayan na totoo ang mga ito? Paano mo mapapatunayan na totoo ang mga ito? Nasunog ang bodega. Hindi lang ito aksidente. Ginoong Zhang, hindi nagsisinungaling ang pendant. Nasunog ang bodega. Si Chen Mo ang may pakana nito. Para hindi ka mabigyan ng daan palabas, para wala kang mapagpipilian. Ginoong Zhang, ako ang magpapatunay. Nasunog ang bodega. Hindi ito aksidente. Ito si Chen Mo. Kasama ang tala ng transaksyon sa tagasunog. Pinagmulan ng pondo ay mula sa Konseho ng Kalaliman. Noong mga panahong iyon, ang paraan ng pag-frame niya kay Su Shenhai ay pareho lang. Sabi ko na nga ba? Ang pamilya Chen, bakit biglang naging mabait at nagpahiram ng pera? Chairman Zhang, kapag nawala ang labi, ang mga ngipin ay lalamig. Ang plano ni Chen Mo, una ay pabagsakin ang pamilya Li. Susunod ay ikaw ang pababagsakin. Kung sasama ka sa amin, hindi lang namin masosolusyonan ang pondo mo. Maaari ka rin naming bigyan ng mga resources. Mas maaasahan kaysa sumama kay Chen Mo at makipagsapalaran. Mas mapagkakatiwalaan ito, Ginoong Zhang. Sige. Sasama ako sa inyo. Malaki ang naging pinsala sa akin ni Chen Mo. Ang galit na ito, kailangang maipaghiganti. Ay, Chen Mo, yung ipinangako mong 50,000, kailan darating yan? Umatras na ang pamilya Zhang sa pakikipagtulungan. Bakit ka nagmamadali? Hindi marunong magpasalamat ang pamilya Zhang. Ayusin muna natin ang speedy bago ang lahat. Nakipag-ugnayan na ako sa kontroladong overseas na mga grupo. Naghahanda na tayong i-short sell ang Suda. Ang pondong ito ay mula sa Abyss Council. Siguradong babagsak ang presyo ng stock ng Suda. Kapag bumagsak na ang presyo ng stock ng Suda, si Su Wanqing at Lu Chengyu ay hindi na makakagalaw. Saka natin sila bibilhin. Mga mapagkukunan ng mga merchant ng Suda ay sapat na upang magtagumpay. Nagsisimula ng magduda ang tatay ko sa akin. Kung hindi ka gagawa ng ingay, ititigil na rin niya ang pakikipagtulungan. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Bukas, ipapaalam ko sa media. Ay expose ang peking balita ng paglustay ng pondo ng Suda. Sa kawang gawa. At pababalaikan si Zhang Cheng. Para akusahan si Su Wanqing, na siya ang nag-utos sa kanya na mag-leak ng data. Para ilagay ang Suda sa krisis ng opinyon ng publiko, kailangan mo lang sa tamang oras, makipagtulungan sa ibang mga shareholder, pilitin si Su Wanqing na bumaba sa pwesto, sa atin na ang Suda. Sige. Pagkakatiwalaan kita ulit sa huling pagkakataon. Bakit ka ba ang tanga-tanga? Anong klaseng tao si Chen Mo? Nakikipagsabuatan siya sa Abyss Council. Gusto nilang lamunin ang 4 na pamilya. Sumama ka sa kanya. Itutulak mo lang ang pamilya Li. Sa walang katapusang kapahamakan. Paano mo nalaman? Tatay. Su Wanqing. Ang ebidensyang ipinadala ni Shen Qinghe. Ang pamilya Chen ay kasama na si Chen Mo. Ipinahayag ang pagputol ng ugnayan. Ang pondo ng Konseho ng Kalaliman ay naputol na rin. May oras ka pang magbago ng isip. Si Su Wanqing para sa pagsulong ng proyektong pang-internasyonal ay inilipat ang 50 milyong pondo ng Sunshine Charity. Inutusan mo pa si Zhang Cheng na mag-leak ng data. Ginagawa ko ito para sa bayan. Chen Mo, tumigil ka na sa pagbaluktot ng katotohanan. Ikaw ang nag-utos na sunugin ang bodega ko. Gusto mo na naman gamitin ang pera ng Konseho ng Kalaliman para suhulan ako. Ngayon, pinaparatangan mo na naman si Suda. Ano ba talaga ang pakay mo? May ebidensya ako. May ebidensya rin ako, si Chen Mo at nakikipagsabuatan ng Konseho ng Kalaliman. Nagbabalak sakupin ang mga kanal ng kabuhayan ng 4 na pamilya. Ito ang kanilang kontrata. Huwag tumakbo. Huwag mong isipin na sa paghimok sa pamilya Zhang at Li ay mananalo ka na. Ang pundasyon ng 4 na pamilya ay ang kabuhayan ng mga tao, hindi mga pakana at intriga. Akala mo ba may tatago mo, ang paghimok mo sa pamilya Li, ang pagsunog sa pamilya Zhang, at ang pakikipagsabuatan sa ibang bansa, lahat ng ito ay nalaman na namin. Siya iyon. Ang tungkol sa Night Owl, ay kahihiyan ng angkan ng Chen. Simula ngayon, tayong 4 na pamilya, ay magiging opisyal na alyansa, laban sa Konseho ng Kalaliman. Noon, Ginoong Zhang, ang 50 milyong ibinigay ni Chen Mo
ay ang kanyang alay sa Abyss Council. Bilang tanda ng katapatan, ang perang ito na ibinigay niya sa inyo, ay hindi talaga para tulungan kayo, na malampasan ang krisis, kundi para gamitin kayo. Maging sila, mga pyesa ng pagsasamantala sa kabuhayan. Ginoong Zhang, ako'y nalito. Halos natangay ako ng interes, at nawalan ng katinoan. Simula ngayon, tayong apat, magtulungan tayo. Wala nang pagkakataon. Para sa iba. Handa ang pamilya Lee, na ibigay ang 30% ng shares, para makumpleto ang logistics channel, at sumali sa cross-border project, kasama ang SUDA, natapos ang tulong para sa kabuhayan. Isang insidente na dulot ng taksil, ang pagsabog ng apat na pamilya, sa huli ay, nagtapos sa muling pagsasama-sama. At ang tunay na labanan laban sa, Konseho ng Kailaliman, ay nagsisimula pa lamang. Narito ang bagong kasal. Lu Chenggayu. Narito ang bagong kasal. Su Wanqing. Kayo ay nagtanggal ng traidor. Nagkaisa ang apat na pamilya. Kayo, minsang nilabanan ang dayuhang kapital, pinangalagaan ang kabuhayan ng mga tao. Kayo, minsang, sa pamamagitan ng liwanag, winasak ang kadiliman. Groom, Lu Chenggayu. Kahit sa kahirapan o kasaganaan, kalusugan o karamdaman, kasaganaan o kahirapan, ikaw, bay handang pakasalan, ang bagong kasal na si Su Wanqing. Oo, handa ako. Bagong kasal, Su Wanqing. Kahit mahirap o mayaman, malusog o may sakit, sa hirap o ginhawa, ikaw, bay handang magpakasal kay Lu Chenggayu. Ikakasal. Magpalitan ng singsing. Ikakasal. Pwede na kayong magyakapan. Tingnan mo. Noon pa man ay inisip na ng tatay ko, na may magnanais sa double jade key, kaya isinulat niya sa kanyang diary, kabutihan ng pundasyon, ang susi ay kusang lilito, ganun pala. Ang tunay na susi, ay tayo, na nagtatanggol sa kabuhayan ng mga tao. Maaaring maantala ang katarungan, ngunit hindi ito mawawala. Sama-sama nating buhayin muli ang bilis, at ibalik ang kalinisan sa industriya. Tutulungan kita, hindi lang para sa katarungan, kundi para sa hindi pagtalikod sa mga pangarap. Nalampasan na ang bangin. Ang daan sa hinaharap ay maliwanag.